Mas madalikan na namin. Aking tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling, sa hirap man o sa saya ay Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan pinakita na nga ang episode para bukas o ito nga yung teaser. Yes guys. And yes guys, pinakita nga dito is ito nga si Irene at sabi nga nila tapos na ang paghahanap. And yes guys, nakita na nga nila Annalyn kung nasan itong si Irene o itong si Tita Irene niya at nagulat talaga sila sa nangyari. At totoo nga, napatay na ito. At nalaman din nila na si Doc Carlos talaga ang nagpautos para pumatpatay nito, no? Kumbaga itago yung katawan nito dito nga sa morgue, no? Na kung saan umamin na rin yung dalawa na si Doc Carlos talaga yung kumuha nun at nagtago. At actually gusto pangaraw sana itong ipasunugin pa o i-cremate ni. Pero na-late lang sila. Nasabi nila kay Doc Carlos na tapos na pero sa totoo lang hindi pa. At buti na lang ganun yung nangyari kasi kung na-cremate tong si Irene is hindi to o hindi nila ito makikita kahit tong beshi niya na kawawa iyak na ng iyak, no, is hindi pa maniniwala o makikita o baka wala ng chance makita yung best friend niya at pauwi pa naman yung mga kamag-anak nun galing sa ibang bansa kaya yari talaga itong si Doc Carlos. At ito nga rin si Annalyn, so nag-effort na nga sila, no, si Chang Susan, itong si Josa para hanapin tong si Irene, no, at talagang worth it yung ginawa nila at nagtawag na rin sila ng pulis para nga pahulit tong dalawa kasi ay naman talaga yung kumbaga kasabwat sila, accessory sila doon sa crime, no, kahit wala hindi talaga sila yung pumatay pero naging kasabwat nga sila. Talagang makukulong tong dalawa at hinihintay na nga lang nila is kung nasaan itong si Doc Carlos kasi hanggang ngayon hindi nila alam kahit na nung sumama si Harry sa location o lugar na sa tingin niya nandun si Doc Carlos is wala doon si Doc Carlos kaya nga nainis tong si Harry kasi nga pinagbibintangan yung tatay niya na bad o masama pero alam mo na tatay kakampihan niya yung anak niya at yung anak niya kakampihan niya rin yung tatay niya. Pero dito nga guys ipinakita naman, no, nga itong si Zoe. Yes guys, bumalik naman sa kanya yung kwento na kung saan nga itong si Dax o itong isang star witness, no, na nandito pa rin nga siya sa hospital, no, ng Apex na kung saan nga ito nga si Zoe actually namimiss nga niya, no, at sumulat nga ito at sabi nga niya kay Zoe na Zoe, namimiss na kita, hindi ka na pupunta sa kwarto ko. Ayun nga yung sulat guys, no, nakalagay doon Dax at nung nakita at nabasa ito ni Zoe sinabi niya kay Dax to galing, sabi niya ilayo nyo to at makita mo na yung kaartehan nito ni Zoe, no, talagang ayaw na ayaw niya dito kay Dax. Bakit? Siyempre alam naman niya na kumbaga mataas ang standard nito ni Zoe at talagang hindi papasa sa kanya itong si Dax. Pero yun nga guys, itong si Dax malakas naman yung tama niya dito nga kay Zoe at itong si Zoe is nababatrip, no, lalo na pagka nakikita niya itong si Dax kasi nga hindi nga niya type, no, at kahit naman siguro gwapo to si Dax kung hindi naman type talagang aayawan siya, no, at naiinis ito at nababatrip, no, pero yun nga wala din siyang magawa kasi nga nandun nga si Dax at kailangan niyang makisakay din doon kasi kung hindi is pwede siyang ibuko ni Dax anytime. Yun nga lang ayaw nga niya talaga pumunta ron sa may kwarto ni Dax kasi nga naiinis siya at nairita, ayaw niya tong makita. At dito naman guys pinakita na itong mag-ate, no, magkapatid na si Giselle at itong si RJ ay nag-uusap at sinasabi nga dito ni Giselle, sinasabi ko na nga ba na yung lalaki na yan, yung si Carlos ay iba talaga ang pakiramdam ko dyan. Kahit noon sinabihan ko na si Lynette na iba yung naramdaman ko dyan na tila merong itinatagong masamang ugali. Tapos ngayon kita mo nagpakasal pa siya tapos ganyan lang gagawin. Nasa na siya ngayon, in-hostess na siya, sana nga maging okay lang siya. At nag-aalala talaga sila, lalo na to si RJ kasi nga lalo na pagpatungkol kay Lynette, no, talagang aggressive to si RJ Tanyag at talagang alam mo naman o alam naman natin lahat itong si RJ talaga is love na love tong si Lynette, no. Nagkataon lang na may nangyari sa kanila at yun nga naging anak nila si Annalyn at hindi naman dapat yan pwede mangyari kasi nga may asawa nga itong si RJ pero dahil nga naramdaman niya na si Moira is bad, so meron din siyang pagkakamali pero this time nga, no, ginagawa naman niya lahat para
makabawi. At dito nga si Giselle, iniisip nga rin niya ano kaya yung maitutulong niya para makita itong si Lynette at para ma-rescue, kasi nga kalat na sa lahat na nawawala itong si Lynette, no? Nagtawag na nga rin sila ng mga pulis para kasuhan at pahanap tong si Carlos, pero hindi pa rin nila no sign pa rin, no clues pa rin sila kung nasan ito. Kahit nagpatulong na sila kay Harry is wala pa rin, no? Talagang kinakabahan sila, lalo na tong si RJ. Talagang nanggigigil siya dito kay Carlos, no? Tila gusto niyang saktan, at kahit na gusto niya tulungan itong si Lynette is wala rin siyang magawa kasi nga hindi nga niya alam kung nasan ito. Walang bibigay na clue, kaya nga may naisip nga silang isang paraan para nga mahanap o matukoy, makuha man lang ng clue para for the last time, no, is makita na at mahuli itong si Carlos. At ito nga guys, ipinakita naman na itong si Justin ay kausap niya itong si Zoe. Yes guys, na tila pinagtitripan niya ito, no? At nung nakita nga niya, sabi nga nito ni Justin kay Zoe na alam mo Zoe, parang lalapitin ka ng mga bad guys o ng mga kriminal. Ayun pa nga yung sinabi ni Justin, no? Tulad na lang nito ni Dax, tapos yung mami mong si Moira, tapos pati itong si Doc Carlos. Ano ba talagang meron ka? O ano ba talaga ang connection ninyo? At makikita mo talaga dito si Zoe na tumatahimik lang. Yes guys, tumatahimik siya, hindi dahil hindi niya kaya itong si Justin, kasi malala ninyo, nag-away na ito nung nakaraan. At nasampal nga ni Zoe mismo itong si Justin, kahit mas malaki sa kanya, mas matangkad, no? Di talaga siya natakot, pero tumatahimik lang siya kasi nga medyo ayaw niyang magkamali ng sagot kasi baka mamaya bigla niya masabi kung sino siya o anong connection mismo ni Zoe dito sa mga taong ito. At this time guys, pinakita naman, no, na ito nga yung naisip ni RJ at ni Giselle para makatulong. At actually tinawag niya lahat ng doctors doon, no, nurse sa mga staff. Sinabi nila na alam ko na makakatulong kayong mga doktor dito sa East Ridge, at alam ko na iba sa inyo ay maaring close din dito kay Doc Carlos. Tumingi kami ng tulong sa inyo na sana na kung merong sino man na anytime na kontakin kayo ni Carlos, kasi alam naman namin na alam nyo na yung dahilan, no, na nawawala si Doc Carlos kasi kinidnap niya ang kanyang asawa. At kung sino makapagbigay ng alam, please sabihin lang sa amin. At habang sasalita nga sila ng ganyan, ano, ito naman biglang dumating tong si Haring. Yes guys, galit na galit ito. Sabi pa nga niya, you are blasphemous, no? Na kung sa tigil niyo ito, bakit ba lagi niyo pinaparatangan ng aking ama? Na kung saan mabait nga ito bakit kayo ganyan? Ano bang dahilan? Ano bang galit nyo sa kanya? At sinabi pa nga dito ni Harry, actually nagulat ka lahat, no? Kasi talagang nagsisisigaw na dito at halos magwala na itong si Harry para depensahan ng kanyang tatay. At di rin naman natin yun masisisi kasi tatay niya yun kaya naunawa din ng lahat. Pero yun nga, alam naman ng lahat na itong si Doc Carlos talaga is kinuha niya na o kinidnap niya na itong si Lynette. At di pa yun matanggap ngayon ni Harry kasi nga, naging emotional siya at nasasaktan din siya, lalo na pagpatungkol sa tatay niya kasi nga kamag-anak niya yun, no? Pero dito nga guys, no, sinabi ni Harry mismo kay Annalyn na, lalo na ikaw Annalyn, ikaw ang pasimuno, ikaw ang pasimula nito. Kung saan pinagbibintangan niyo ang aking tatay, alam niyo naman na wala, sinamahan ko na nga kayo sa isang place para i-check kung nando si dad, pero wala siya doon. At naniniwala ako na hindi niya magagawa kay Titi Lynette yung iniisip ninyo o sinasabi ninyo na kidnapin siya. At makita mo talaga, no, na itong si Harry is pinagtatanggol niya ang tatay niya. Yes guys, kahit hindi sila ganun ka-close, kahit na tila tinatakwil nga itong si Harry ng kanyang tatay Carlos, no, di siya pinapansin o di siya pinaprioritize, is makita mo na mahal talaga ni Harry ang kanyang tatay. At wala rin naman tayong masisi doon kasi nga tatay niya yun At ayun na lang yung isang kamag-anak niya, kaya talagang gagawin niya ipagtanggol yung kahit na masakit o kahit na yung katotohanan is bad yung tatay niya. Pero yun nga guys, abangan natin yung full episode yan bukas, no, lalo na kung ito bang si Lynette is maliligtas o sino kayo magliligtas sa kanya at sa papaanong paraan. Di ba siya sasaktan nito ni Doc Carlos o baka naman masaktan siya kung magpipilit siya na tumakas. Itong si Harry, ano kayang gagawin niya para kumalma siya at maniwala siya na itong tatay niya talaga ay bad? Ano kaya rin ang gagawin ni Annalyn para makumbinsi itong si Harry at ang lahat para tumulong sa kanila na hanapin kung nasa na ang kanyang nanay na
ilang araw na ring nawawala. At sana nga din, umaasa siya na maging okay nga itong kanyang nanay. And yes guys, salamat sa panonood nyo sa aking channel, sa inyong pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat-ingat palagi. Bye-bye.